Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Pix Montu. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mapait na ngumiti si Han 3000 at bamantong hininga, ano pa ba ang magagawa natin? Alinman ay lumabas tayo para mamatay, o umasa tayo sa lupain sa kabundukan upang lumaban ng husto at mabuhay ng ilang araw pa. Kung tama ang inaasahan ko, hindi bababa sa 200,000 na tropa ang nakapaligid sa atin. 200,000 tropa, halatang nabigla si Su Yingxia. Bahagyang tumanggo si Aaron, si Mingyu, isang maingat at matalinong babae, ay hindi kailanman magdaranas ng parehong dalawang pagkatalo sa harap ko, kaya hindi niya ako basta-basta sa pagkakataong ito. 200,000 troops, kalahati lang ng hukbo niya, hindi siya magiging madamo. Shit, I'm not afraid to die. Ang pinakaayaw ko ay hindi ko kayang patayin ang asong iyon na si Fu Mei bago ako mamatay. Talagang malazwa siya. Naniwala talaga ako na dumating siya sa kalaban at handang bigyan siya ng isang pagkakataon. Sa hindi inaasahan, hindi mababago ng mga aso ang kanilang tae. Galit na galit si Ivory kaya nagmura pa siya. Siyempre, naunawaan ni Hansan ang kanyang kalooban at tinapik siya sa balikat. Huwag kang magalit sa mga bagay na ito. Bumalik na tayo at magpahinga muna. Sasabihin ba natin na maging handa ang lahat? Tanong ni Ivory. Hayaan mo munang magpahinga ang lahat. Ito ang magsasabi sa kanila kung paano magpahinga ng maayos sa gitna ng pag-aalala at galit. Han 3,000 daw. Nag-isip sandali si Ivory at naramdaman niyang may katotohanan si Han Sanchen sa kanyang sinabi. Tumanggo siya at sinundan si Han Sanchen pabalik sa kuweba. Hindi nila napansin ang pagkakaiba ng mag-asawa. Matapos magpahinga ng halos kalahating oras, bumangon si Moyang, Jin Aiseng ang lahat at naghanda para magpatuloy sa pag-alis. Tanging si Han na 3,000 mag-asawa ang tumayo at walang balak bumangon. Hindi na kailangang pumunta. Pinagtaksilan tayo ni Fu Mei. Ngayon ay napapaligiran na tayo. Marahan na ngumiti si Aaron, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata at mukhang nagulat. Natatakot ka ba sa kamatayan? Gulat na gulat pa rin ang mga tao. Isa-isa na silang napatulala. May mga taong natakot pa to the point na mahina na ang mga paa nila. Lahat sila ay nagtaksil kay Ye Shijun at Minggayo. Ngayon ay napapaligiran na sila ng mga tao. Hindi maiiwasan na magsettle sila ng mga account pagkatapos ng taglagas. Ano ang kinakatakutan mo? Kung takot ka sa kamatayan, hindi ka lalabas. Kung takot ka sa kamatayan, magkakaroon ng anak ang nanay mo sa bahay at mag-aalaga sa anak niya. Si Moyang ang unang nag-react at agad na hinamak ang pang-iinis. Halimbawa, ang young master na si Yu ay ngumiti din ng mahina, walang maraming kaibigan si Ning sa buhay na ito, ngunit magandang magkaroon ng mga kaibigan ng buhay at kamatayan. Ang iyong buhay at kamatayan ay nakasalalay dito. Sa kanilang mga talumpati, tumaas ang moral, at maraming tao ang tumugon sa isa-isa. Kahit na ito ay isang desperado na sitwasyon, hindi bababa sa lahat ay nagsanib puwersa. Bueno, dahil ang lahat ay hindi natatakot sa kamatayan, si Han at ang kanyang asawa ay mag-alay ng kanilang buhay upang samahan siya. Si Han 3000 ay mahinang ngumiti, kayo, ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan, ngunit ang isang tao na si Han ay magagarantiyahan na hanggat may isang Han ay nabubuhay, tiyak na lalaban siya sa iyo hanggang sa wakas. Hanggat may isang hininga kami, lalaban din kami sa iyo. Okay, tumayo si Aaron at sinabing, alam mo, nilinaw na ni Han. Nangako si Han sa iyo na kung malalampasan natin ang paghihirap na ito, hinding-hindi magiging masama si Han sa sinuman. Pagkatapos ay lumabas ng kuweba si Aaron. Ngunit isang lalaki, sa oras na ito, ay tumigil. Baka sa mukha niya ang pagsisisi at takot.
Fulin. Pinagtaksilan sila ni Fu Mei, ngunit kapatid niya si Fu Mei, kaya, paano niya maaalis ang ilang bagay? Malinaw na napansin ni Han Sanchen ang pagkakaiba ni Fulin. Ang mag-ama ay nahahati lamang sa pagitan namin ng kalaban kapag sila ay naglalaro, hindi banggitin ang kapatid na babae at kapatid na lalaki, dapat kang magkaroon ng puso upang patunayan ito sa lahat, hindi magpanggap dito, hindi ba? Nang may panunuya, inilabas ni Aaron ang lahat sa kuweba. Sa pagtingin sa karamihan, nagngangalit si Fulin at hinawakan ang sandata sa kanyang kamay. Oo, ang pinakamahusay na paraan upang patunayan ang kanyang sarili ay ang gumawa ng praktikal na aksyon. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang lumabas, ngunit nang marating niya ang kuweba, ang kanyang matinding galit ay napalitan ng pagtataka. Siya ay isang maliit na uto, at siya ay nakatayo sa kanyang lugar para sa isang sandali sa isang pagkawala. Storytelling channel sa YouTube. May kasalanan ako, pero paparusahan ako ng pinuno ng alyansa. Bakit mo ito ginagawa? Bulong ni Fulin. Si Aaron ay baliw. Paglabas niya ng kuweba, hinampos niya talaga ang kanyang backhand sa langit. Ang palad na ito ay may maraming enerhiya, ngunit ito ay hindi sapat na dalisay. Sa madaling salita, hindi ito masyadong agresibo, ngunit maaari itong lumiwanag ng maliwanag. Ibig sabihin, ang bagay na ito ay inilaan upang akitin ang kaaway. Ano ito? Bulong ni Fulin, naguguluhan. Sa kasalukuyan, nakulong na ako sa isang mahigpit na pagkubkob. Nasa desperado akong sitwasyon. May nakilala akong lalaki na naglalantad ng kanyang posisyon. Sa palagay mo ba ay hindi sapat na masama ang sitwasyon ng lahat? Nagdala ito ng malaking bilang ng mga kaaway dito. Nagtaka talaga si Fulin kung ano ang ginagawa niya. Ang tanging maipaliwanag niya ay galit si Han Sanchen. Dahil galit siya sa maraming tao dito, hindi niya ito ginagawa at hindi siya tumitigil. Pinagsasama-sama niya ang lahat para ilibing. Walang gustong tumakas. Parusa. Kakaibang tumingin si Aaron kay Fulin, may sakit ka ba? Kung hindi parusa ang bayaw ko, anong ibig mong sabihin? Umiyak ng mali si Fulin. Sinulyapan ni Aaron ang iba at nakita niyang marami rin ang nakasimangot. Hindi niya maiwasang mapangiti, malaki ba ang bundok na ito? Malaki. Ang mga tao ay nag-iisip ng hindi nag-iisip. Sapat ba ang burol na kinalalagyan natin ngayon? Say big or small, say small or not. Tumango si Aaron. Sige, tanungin kita, nasa gitna ba tayo ng bundok ngayon? Muling tumango ang karamihan. Kahit saang panig tayo magkaaway, malayo pa ang mararating natin mula sa pwesto natin hanggang sa gilid ng gilid. Masungit ang daan sa bundok. Pagod ka ba pagdating natin? Kung hindi ka pagod, halatang hinihila ng guya. Tapos ang pagod at pahinga ng mga tao sa kuweba ng matagal mula sa pagpasok sa bundok hanggang sa pagdating dito. Kahit na ang mga taong nagsasagawa ng Taoism ay hindi kailangang magpahinga, kailangan pa rin nila ng higit pa o mas kaunti upang maging ganap na pamumulaklak. Dahil alam nating lahat na pagod na tayo, tanong ko sa iyo, ano ang kahalagahan ng paglusot? Maaari rin tayong magkusa na ilantad ang ating posisyon at hayaan silang umatake. Habang naghihintay ng trabaho, maaari nating samantalahin ang mga bentahe ng bundok upang magkaroon sila ng masusing paglalaro. May kasabihan na kung mamatay ka, kailangan mong hilahin ang ilang mga tao sa iyong likod. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang mga tao ay tumingin pabalik sa nakapalibot na lupain at nagulat nang makita na ang kanilang kasalukuyang posisyon ay talagang isang mahusay na lugar ng pagtatanggol. Ang bundok ay sapat na malaki, ngunit hindi masyadong malaki. Makakatulong ito sa pagpapakalat ng puwersa ng kalaban at labanan ang direktang putok ng kaaway. Kung tungkol sa lokasyon, mayroon talagang isang lugar dito, na matatagpuan sa gitna ng mga bundok. Kaya naman, kahit saang panig ng kalaban gustong marating dito, kailangang umakyat ng mga bundok at kabundukan. Ngayong alam mo na ang lahat, anong ginagawa mo? Ngumiti si Han 3000, hindi ka ba nagmamadali? Oo, deployment. Isang grupo ng mga tao ang nagising at isa-isang inalis ang kanilang pagkabulok at pagdududa. Puno sila ng lakas. Gayunpaman, paano ay deploy ang pagtatanggol? Magiliw na ngumiti si Aaron at hinayla sina Fulin, Moyang at Child Ruyo at iba pa para sabihin sa kanilang mga tainga. The next second, ngumiti silang lahat. Nang maglaon, pinangunahan ng ilang tao ang isang grupo ng mga miyembro sa paanan ng bundok. Tanging si Ningyu lang ang nanguna sa isang grupo ng mga matatandang miyembro upang sundan ang Aaron.
Ngumiti si Aaron at sinabi kay Ningyu, marami tayong higit sa 200 katao, ngunit, kailangan nating harapin ang 200,000 katao. Ningyu, natatakot ka bang sabihin sa akin ang katotohanan? Marahan na ngumiti si Ningyu, mayroong napakalaking pagkakaiba sa kapangyarihan. Hindi ba't puro kasinungalingan ang sabihing hindi ako natatakot dito? Gayunpaman, sa totoo lang, mayroon pa rin akong mga inaasahan sa aking puso. Asahan. Not to mention winning, I just want to see what kind of killing record I can create under such adversity. At least, kapag napunta ako sa impyerno, makakahanap ako ng ilang cellmates para ipagmalaki ang buhay ko. Ngumiti si Ningyu. Ako, si Aaron, ay palaging may malakas na kalooban na manalo o matalo. Okay, upang ipagmalaki ang tungkol sa hindi pagkatalo sa iyo sa hinaharap, kailangan kong magbigay ng isang mahusay na pagganap. Bumagsak ang mga salita, bahagyang gumalaw ang kamay ni Aaron, lumabas ang Jade Sword, at lumitaw din ang Skyfire Moonwheel sa paligid ng Aaron sa oras. Ang pagpatay ay puno ng kahulugan. Narito ang ulo ng aso. Ang nagyayelong buwan ay tumingin sa gilid ng mga bundok sa di kalayuan, at ang itim na hangin ay tumaas, tumatawa sa malamig na boses. Madilim at mabagal. It's coming here. Makalipas ang ilang oras, nang biglang bumagsak ang hangin sa paligid ng burol hanggang sa nagyayelong punto, at nang dumilim ang kalangitan sa gabi kahit madaling araw, bumuhos din dito ang mga kakaibang amoy. Aaron, biglang sinira ng isang marahas na inumin ang kapayapaan dito. Sa kalagitnaan ng bundok, sa madilim na hangin, may tumayo at galit na itinuro ang Aaron. Tumingin si Han Sanchen at hindi napigil ang matawa. Ye-shi-jun. Nang putulin ni Han Sanchen ang isang braso, nakita niya si Han Sanchen na parang nakita niya ang kaaway na pumatay sa kanyang ama, at direktang tumalon. Ilang beses na ba nabugbog ang tandang ito at ilang beses na siyang nakaranas ng mga ganitong pagkatalo. Hindi pa rin siya marunong matuto. Sa tuktok ng bundok, walang pagpipilian si Han Sanchen kundi ngumiti ng mapait. Hindi napigilan ni Ningyu na matawa, may kailangang bugbugin. Hindi ba sila nangangahas na tiisin ito? Hindi ko alam kung patay na ba ako o hindi, pero sigurado akong mabubugbog siya mamaya. Aaron, tumanggo si Ningyu, sa katunayan, hindi ko alam kung kanino magsisimula. Ipinakita niya ang kanyang ulo, at mayroon din akong layunin. Ang kawawang Ye-shi-jun ay hindi alam na siya ay nakalista bilang isang target sa oras na ito. Sa halip, naisip niya na mayroon siyang 200,000 tropa. Ngayon, kinakalaban niya ang Aaron at iba pa sa loob at labas. Kung hindi ka lalabas para maglagay ng mga tinidor sa oras na ito, kailan ka maghihintay? Fuck you, mas tanga ka ba kesa sa takot umihi pag nakita mo ako ngayon? Sabi ko hindi ka magtatagal sa mayabang. Today is the day when you Utodan will die. Nako, 200,000 na pala ang nakapaligid sa'yo ngayon. Hindi ka ba marunong lumaban? Bumaba ka at maglaro. Kung sa tingin mo ay kulang ang tao, 200,000 pa ang tropa ko sa labas. Haha, mabaho tanga kesa, inaaway mo ako. Ang tanga mo, si Ye-shi-jun ay mayabang at mayabang. Ang sitwasyon sa kasalukuyan ay sa wakas ay makapagpapalaki sa kanya at maalis ang kanyang dating depresyon. Ye-shi-jun, napakamura mo. Wala bang nagsabi sa'yo? Malamig na tugon ni Aaron. Ha, mura. Hindi naman nagalit si Ye-shi-jun bagkus ay ngumiti. Ikaw boy, ngayong ikaw na ang nilutong itik, matigas na ang bibig mo. Ano bang problema ko? Mapapatay mo ba ako? Siyempre, ang mga taong may kakayahan ay karapat-dapat na magpakitang gilas. Sa kasamaang palad, wala kang kakayahan. Malamig na ngumiti si Ningyu. Kung hindi sinamantala ni Fu Mei ang pagkakakilanlan ng kanyang pamilya para pagsamasamahin tayo, natatakot ako na hinihintay mo pa rin kami sa paanan ng aming lungsod na kumakain ng steamed bread. Sa tingin mo ba hindi ko alam na magagawa ito ni Fu Mei? Asawa ko siya, bakit hindi ko malalaman? To tell you the truth, itong mga tanga, ang aksyon ni Fu Mei ay ako ang nagayos. Malamig na tawa ni Ye-shi-jun. Ikaw ang nagayos. Napangiti si Ningyu. Ye-shi-jun, mayroon ka bang ibang kakayahan na hindi ko kayang purihin, ngunit ang kabutihan ng iyong aso na nilagyan mo ng ginto sa iyong mukha ay talagang kahanga-hanga. Fuck. Smelly 38, kung hindi ka naniniwala sa akin, hilingin mo kay Fu Mei na lumabas at harapin ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa itim na hangin.
Maya-maya, dahan-daang lumabas si Fumei mula sa loob. Nang makita sina Fumei, Ningyu, Han Sanchen at Ivory ay halatang galit at isa-isang tumayo. Si Fumei ay matapang na tumingin sa kanila, "I'm sorry, everyone. I'm very grateful that you gave me a chance to trust me because I'm Fu's family. Unfortunately, asawa rin ako ni Yeshijun. So, inayos na talaga ng mundo ang pakana ko." Inakala ni Yeshijun na si Fumei ay nagsasalita ng maraming kalokohan, ngunit nang marinig niya ang tungkol dito, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kasiyahan. Hindi bababasa, sa harap ng gayong mahusay na mga kontribusyon, si Fumei, isang asong babae, ay maaaring maunawaan ang dahilan at bigyan siya ng kredito. Batay dito, sulit din na pumili ng isang wave ng mga dekalidad na lalaki na mukhang maganda para sa kanya kapag naghahanap ng mga lalaking iyon na sasira sa kanya sa hinaharap. Naririnig mo ba ako, mga tanga? Gusto mo bang buksan ang iyong mga tainga at makinig ng mabuti? Tumingin si Yeshijun kay Han Sanchen na may pagmamalaki ng inisi. Sa ilang sandali, ito talaga ang buong bagay na pinlano niya ang kanyang sarili na pigilan si Buddha. Sa pagmamataas na iyon, siya ang namamahala sa pagpigil kay Buddha sa buong mundo. Walang pagpipilian si Han Sanchen kundi ngumiti ng mapait, tumingin siya kay Ningyu at pagkatapos ay tumingin muli kay Yeshijun. "Well, dahil may ebidensya na ikaw ang unang kung fu, hindi na natin kailangan pang magsabi." Nahulog ang mga salita, nakangiti si Ningyu sa isa't isa. Sa susunod na segundo, si Shijun ay tanga. "Ikaw, anong kalokohan ang ginagawa mo?" Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!